mga kaganapan sa ating himpilan. Ihahatid sa inyo, #PalaNews. Dito naman po tayo sa mga isinagawang social-civic activities ng Public Attorney's Office sa pangunguna po ng ating punong manananggol pambayan, Dr. Persida Acosta, DSD. Unahin na natin ang Legal and Medical Jail Decongestion Program or Visitation na idinaos po sa Correctional Institution for Women or CIW. Panoorin po natin ang mga tagpong ito. Pagkatapos ng 3 taong pandemya, ang tinatawag na PAW, Legal, Medical, Dental, Optical, Jail Visitation and Decongestion Program. Ayan. At talagang hinihingi ko po ang listahan ng mga matatanda, 60-year-old and above at ang mga may sakit. Mainit ang naging pagtanggap ng pamunuan at persons deprived of liberties ng Correctional Institution for Women o CIW sa ating punong manananggol pambayan, Dr. Persida Acosta, DSD, at mga PAW lawyers, doctors, nurses, and staff. Katunayan nito, nagpakitang gilas ang CIW, drum and lyres sa opening ng programa at nagkaroon din ng dance performance ang ilan sa mga staff at PDLs. Isang malaking kasiyahan para sa amin na mga nanunungkulan dito sa aking mga kasamahan, lalo't higit sa mga naninirahan dito, ang aming mga residente. Ang persons deprived of liberty ng Correctional Institution for Women ay wini-welcome po kayong lahat para sa ating gawain ngayon ng legal counseling and medical check-up po para sa kanilang lahat. Isa lamang ito sa patuloy na humanitarian activities ng Public Attorney's Office sa pangunguna ng punong manananggol pambayan Persida Acosta upang matulungan ang mga kababayan nating nakapiit sa kulungan, hindi lamang sa kanilang legal na problema, kundi maging sa kanilang kalusugang pisikal at mental upang kung papalaring makalaya ay maihanda sila kahit papano sa kakaharaping buhay. Alam kong maraming problema ang ating lipunan sa labas. Pero kung di masusolusyonan ang problema dito sa loob, kung lalabas din ang hindi handa, magiging problema kayo ng lipunan. Sa ngayon po, ang may mental breakdown o psychological problem, ang mabisang paraan ng pag-aalaga ay sa pamamagitan ng pamilya rin. Kaya naman sinisikap ng ating PAW Chief Persida Acosta na maging instrumento kasama ng Department of Justice at ng kasalukuyang pamahalaan na lumaya na ang nararapat lumaya. Mula sa aming pag-upo dito ngayong umaga hanggang sa aking pagtayo sa pagsasalita na ito, wala nang binanggit si Attorney Acosta kung hindi pag-isipan paano pa po kayo muling matutulungan upang mapabilis ang inyong paglaya. At sa buwan na ito ng Abril, nais po ng ating Secretary of Justice, Boying Remulla at ng mahal na Pangulo, lahat ng karapat-dapat umuwi na at yakapin ang mga anak, ang pamilya, upang sa ganon ay makapagpanibagong buhay sa labas. Hinihikayat niya ang mga PDLs na maging matatag sa pag-asam ng magandang bukas at huwag sumuko sa hamon ng buhay. Sana, wag niyo pong alisin ang inyong pangarap, ang inyong pag-asa. Sabi ko nga noon, pag-asa, laban sa pag-asa. Huwag kayong makalilimot tumawag sa Diyos. Sa araw, kasama ko kayong lalabas mula rito. At nagpapasalamat po kami sa PAW dahil binigyan po nila kami ng panahon para ma-interview po at hindi po sila nakakalimot sa amin pumunta po. Mahalaga po yun sa amin ng mga nakakulong kasi po hindi naman po lahat kami maaasikaso ng infirmary sa dami po namin. So minsan po yung mga medical na ganito po, pagkakataon po namin na magpa-check up para po magkaroon kami ng gamot at ma-check up po kami kung ano po talaga yung mga nararamdaman namin. At para naman po sa paralegal, malaking tulong po sa amin yun dahil itatanong po namin yung mga kaso namin. Maraming salamat po sa tulong nyo sa amin, sa pagsiservisyo nyo po sa amin, lalong-lalo po sa kay Honorable Acosta po. Nagpapasalamat po kami ng marami. Ako si Gerald Ranyes, katarungan laban sa kahirapan.